Muli po akong bumabati ng isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa anong dako kayo ng mundo naroon, naway patuloy niyong nararanasan ang pag-iingat, pagpapala at higit sa lahat ang pagmamahal ng ating Panginoon. Good morning sa mga inaabutan ng programang ito na umaga sa kanilang lugar. Good afternoon o sobrang late na ng gabi sa ibang lugar naman. Anumang oras kayong dinarat na ng palatuntunan ito, ay parati ko pong hinahangad ang inyong pinakamataas na antas ng kalagayan sa buhay, higit sa lahat ang pag-aaruga ng Panginoon, naway pare-pareho nating nararanasan lahat. Tayo po ay manalangin. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob ng panahon at pagkakataon. At ngayon po ay aking pong pangungunahan muli ang aking mga kapatid sa pag-aaral na ito. Lahat kami ay gawin yung katanggap-tanggap sa inyong harapan sa patuloy niyong pagtingin sa katwiran ng aming Paiso Kristo sa aming mga buhay. At patuloy naming hihilingin na patuloy nyo kaming gabayan. Patuloy nyong buksan ang mga puso't isipan. Alisin ang mga aring mga hadlang upang kami ay mag-agam-agam sa mga pabalita na nais nyong iparating sa bawat isa. Ang banal na Espiritu ang sinawang patuloy naming makasama sa aming gagawing pag-aaral. Maraming salamat po sa pagdinig sa indalangin, pagkat tinihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan na ay Paiso Kristo na siya namin tagapagligtas. Amen. O ayan, muli ko po kayong binabati ng isang pagpalang pagbati mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At kahapon nga po tayo ay wala at maging kagabi dahil nga po sa sobrang mga kaabalahan din na ating mga pinuntahan, activities na ating dinaluhan kahapon. At ngayon po ay papasok na po tayo sa paksang ating pag-uusapan. Ang talata ay matatagpuan sa Marcos G51 o Mark chapter 10 verse 51. Ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay ask and receive. Hilingin mo o humiling ka at iyong tatanggapin. Ang sabi po dito, what do you want me to do for you? Okay, dyan po sa talatang yan. Maikli lang. What do you want me to do for you? Ano ang gusto mo na gawin ko para sa iyo? Ano po ba ang background nitong talatang ito? Ang sabi po ng ating pag-aaralan ngayon, why did Jesus ask this? Bakit niya daw po Bakit niya tinanong ito? Kanino? Kung titingnan niyo po, ay merong isang bulag na ang pangalan ay Bartimeo. At ang ating Paiso Kristo habang nandun sa Jericho, maraming taong sumusunod sa kanya. Naramdaman ni Bartimeo na dumaraan ang ating Paiso Kristo. At siya'y sumigaw ng sumigaw. Sumigaw ng sumigaw. Jesus, anak ni David. Yun pong Jesus, anak ni David. Kaawaan mo ako o maawa ka sa akin. Yun sigaw siya ng sigaw. So, kaya nga at least alam na natin ang background kung ano ang pinanggalingan nitong talatang ito. At ang tanong nga ng ating Paiso Kristo, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Take note na nang nagsisisigaw nagsisisigaw si Bartimeo, ay gusto siyang patahimikin. Siyang patahimikin ng mga alagad ng ating Paiso Kristo. At nung gawin nila yon, ay lalo pa lang nagpupumiglas o nagsisigaw itong si Bartimeo. Mga kapatid, so ito yung maliwanag na background nitong ating pag-uusapan sa umagang ito o sa mga panahong ito. Yan sabi dito, why did Jesus ask this? Bakit niya itinanong ito? A blind man
is screaming in the top of his lungs. Oo, maano siguro, para maano siya, no? Marinig siya. Talagang nilakasan niya talaga. Jesus! Anak ni David! Okay? Maawa ka sa akin. O kaawaan mo ako. Okay? O yan. At ang sabi dito, na ano nga po? To have mercy on him. Okay? Sabi dito, the need seems pretty obvious. Totoo naman. O, dahil bulag ito, mga kapatid, dahil bulag ito, obvious na obvious, alin po? Obvious na obvious ang pangangailangan o kung ano ang gustong mangyari ng bulag na si Bartimeo. Ha, mga kapatid? Okay? But the Son of Man, the Omniscient, balit ang ating Jesucristo, para sa ating mga Seventh-day Adventist Christian na naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang tao, ay wala tayong kaduda-duda doon sa attribute o katangian ng ating Jesucristo na kanya ring na kanya ring nalalaman ang lahat ng bagay. At basahin niyo na lang po ang John 21 verse 17. Yan ang sabihin ng Apostol Pedro, na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at nalalaman mo na kita'y iniibig. So, omniscient po siya. Nababasa ng Panginoon ang ating puso at ang ating isipan. So, bakit sabi dito, itong ating Panginoon na maalam sa lahat at nakita niya, mga kapatid, pansinin niyo, di ba? Noong unang pangyayari itong nasa John chapter 4, kung saan yung babae na Samaritana na hiningian niya ng hiningian niya ng tubig na may inom. Kita po natin, hindi siya nagsalita ng kung anumang background meron sa kanyang buhay. Pero nakita natin, alam ng ating Jesucristo kung ilan ang kanyang asawa, no? At alam ng ating Jesucristo yung kanyang madilim na yung kanyang madilim na karanasan. Kaya nga, ang sabi dito, the very one who had seen the entire sordid past of the woman at the well. Okay? Asked the noisy blind fellow what he wanted and why. So, kung ang ating Jesucristo ay maalam sa lahat at obvious naman na ang gusto ng bulag ay siya'y muling makakita, ang tanong, bakit nagtanong pa ang ating Jesucristo kung ano ang pangangailangan ng bulag? Ano ito? Feeling nagpapa-importante bang ating Panginoon? Dahil sa alam niyang matindi ang pangangailangan ng bulag, mga kapatid, hindi po gano'n. Hindi siya nagpapa-importante. Ano ba yung leksyon na makikita natin dito? Bakit nagtanong ang ating Jesucristo kay Bartimeo na isang bulag na obvious naman kung anong gusto ng bulag na Bartimeo na mangyari sa kanya? Sabi, why? Bakit siya nagtanong? Because it is important for the blind men and for us. Bakit daw po? Mahalaga. Mahalaga ang tanong na yon para kanino? Para doon sa bulag, and at the same time, para na rin sa atin ngayong mga para na rin sa ating mga nanghahawakan at nag-aangkin na tayo ay mananampalataya, alagad ng ating Panginoon. Bakit importante ito? Sa dito, eto mga kapatid. Bakit? Kasi mahalaga para dun sa bulag at sa atin na talagang whether we like it or not, meron tayong meron tayong paghahanguan, meron tayong malalapitan. Pagdating saan? Pagdating sa ating mga pangangailangan. So mahalaga po yun. At yun nga ang ginagawa natin, di ba? Kaya tayo po, bukod sa ating mga personal prayer, ay meron tayong meron tayong mga prayer request pa na isinasagawa patungkol sa ating kapwa. Hindi lang naman sa ating, kundi patungkol sa ating kapwa. Kaya nga sabi dito sa atin, mga kapatid, to assume, kinig mga kapatid, mahalaga po itong puntong ito, to assume that God will meet our needs without our asking. Kung lagi daw po natin iisipin natin na ibibigay ng Panginoong Diyos ang mga bagay na ating kinakailangan, even without asking. And true enough, madalas naman talaga mga kapatid, sabi dito, He often does. Okay? Totoo naman. Mas nga hindi pa natin hinihiling.
Dahil alam ng Diyos na kailangan natin, binibigay na. Ha, mga kapatid? Kung gano'n na lang lagi ang ating isipin, alam naman ng Diyos ang aking pangangailangan bibigay niya na ito. Kahit hindi natin hihilingin, ang sabi po dito sa atin, ay para lang tayong nagdi-desire o nagnanais ng nagdi-desire tayo ng Savior o tagapagligtas, nagdi-desire tayo o nagnanasa tayo ng provider o tagapagbigay ng ating mga pangangailangan, mga kapatid, without the bother of relationship with Him. Ayun, mga kaibigan at mga kapatid. Kung lagi nating i-assume, at totoo naman yung ating assumption, madalas pero hindi lagi hindi palaging tama, na ang Diyos ay ipoprovide ang ating mga pangangailangan kahit hindi natin hihilingin. And sabi nga, open naman, madalas mas open ginagawa nga ito ng Panginoon. Pero kung ganito na lagi ang ating presumption, ay para lang tayong nagnanais ng isang tagapagligtas at magbibigay ng ating mga pangangailangan without bothering, na wala tayong pakialam kung meron tayong ugnayan sa Kanya. Yun po ang ipinapakitang malalim na leksyon ng ating paksa sa umagang ito. Kung bakit pa nagtanong ang ating Panginoon Kristo doon sa bulag na obvious naman na alam niya kung alam niya kung anong kailangan. So ano ang nais ng ating Panginoon? Anong nais ng Panginoon na ating ma-i-build sa ating mga sarili? Yung hindi lang tayo magnais ng na meron tayong tagapagligtas. Yung hindi lang tayo magkaroon ng tagapag-provide, tagapagbigay ng ating pangangailangan, kundi higit sa lahat ng ating mga pagnanais, ay walang iba kundi ang magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng isang maganda, matibay na ugnayan sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po niyan, mga kapatid. Napakahalaga po niyan. Bagay na yan. So again, after ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng isang ng isang malapit na relasyon sa Kanya. At ang sabi dito sa pagpapatuloy, you do not have because you do not ask God. Right? James 4:2. Tama. Kaya daw po tayo wala ng mga bagay-bagay ay malamang ay hindi natin hinihiling sa Panginoon. Basahin nga po natin yung nasa Santiago 4:2. So, ito po ang ating mababasa sa aklat po ni Santiago, Kapitulo 4, talatang 2. Ang sabi dito, mayroong kayong ninanasa, kapatid, sabi po, mayroong kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Mga kapatid. Ayun po. Bakit daw? Dalas hindi natin nakakamtan ang ating ninanais kasi hindi tayo humihiling sa Diyos. But ngayon pa lang, mga kapatid, ngayon pa lang ay bibigyan ko na ng disclaimer. Tandaan po, na lagi pa ring kalooban ng Panginoon ang ating i-desire. Yun pa rin ang ating naisin. Kasi maaring hihiling tayo ng isang specific na bagay na iniisip natin na ito talaga ang aking pangangailangan, Panginoon. Ito talaga. Tanong, sino ba ang masigit na nakakaalam ng kung ano talagang pangangailangan mo? Ikaw o ang Diyos? Ulitin ko po. Sino ang higit na nakakaalam ng talagang totoong pangangailangan mo? Ikaw o ang Diyos? Maliwanag na ang sagot kahit di natin sagutin. Pero sasagutin pa rin natin, na higit na alam ng Panginoon yung ating pangangailangan. And sinisiguro niya na pag ito'y talagang ating pangangailangan, mga kapatid, ay talagang hindi pwedeng i-withdraw niya ito sa atin. Talagang ibibigay niya ito. Kaya ang sabi, kaya wala sa atin yung bagay na yon, ang point kasi, hindi kayo humihiling o hindi nyo hinihiling. At ang sabi ng ating Panginoon Kristo,
Everyone who asks, receives. Lahat ng humihingi o humihiling ay tumatanggap. Ayon yan sa Mateo 7:8. But you know what? Dito sa talatang ito, di po ba? Sa Mateo 7:8, na sino mang humihingi ay tumatanggap, ay tatanggap. Mga kapatid, mas gusto ko yung counterpart niya. Puntahan niyo po yung para makita natin yung tamang konteksto nitong ang sino mang humihingi ay tatanggap. Puntahan niyo po ang chapter 11 ng Luke, 11, kapitulo 11 ng Lucas, 5 hanggang 9. Kasi mas kumpleto po doon ang detalye. Ito pong sinabi ng ating Jesucristo na ang sino mang hihingi ay tatanggap, ay bahagi po ito ng parable ng ating Jesucristo patungkol sa isang panalangin na tinutugon ng ating Panginoon. Nandyan po yan sa Luke chapter 11 verses 5 to 9. At ano daw yung panalangin kung babasahin niyo po doon sa parable? Na anong panalangin ang tinutugon ng ating Jesucristo? Unang-una, ay kasi ang parable ay patungkol diba sa isang manlalakbay na dumating sa bahay ng kanyang kaibigan ng hating gabi. At gutom itong manlalakbay na ito. Ang problema yung dinatnan niyang kaibigan niya, walang maipakain sa kanya. So ano yung ginawa nung host, yung may-ari ng bahay na dinatnan ng bisita pero walang maipakain sa kanyang kaibigan? Kumatok siya excuse me. Kumatok siya sa kanyang kapitbahay. Okay? At doon, kapitbahay ng kaibigan niya rin, doon ay nagsisigaw siya. Hating gabi. Na sabi, bigyan mo ako, bigyan mo ako, hindi sinabing pautangin mo muna ako. Hindi, bigyan mo ako ng ng 3 pirasong tinapay. Hindi halos pinapansin ng umpisa nung hinihingian. Pero dahil saan? Dahil sa pagpupumilit nitong tao na mabigyan siya ng kanyang kailangan. 3 tinapay ang hinihingi sabi sarado na nga yung sarado na yung bahay, tulog na pati mga anak. Kumbaga sa madaling salita, kung tutuusin, nakaka-istorbo na talaga kasi biro mo hating gabi, kakatukin ka, hingang ka ng tinapay, nakaka-istorbo na talaga. Pero dahil sa pagpupumilit nitong taong ito, ay binigyan siya. At doon pumasok ang talata, sa talatang 9 ng Luke chapter 11. Katumbas ito nitong ating sinasabi sa chapter 7 ng Matthew verse 8. Na kaya nga ang sino mang naghahanap, makakasumpong. Ang kumakatok ay bubuksan. At ang humihingi ay bibigyan. So, sure na talagang ang humihingi ay bibigyan. Pero provided, mga kapatid, provided na kung titingnan nyo po yung leksyon doon sa parable na yon, ay kapag ang iyong hiningi, mga kapatid, ito tandaan kapag ang iyong hiningi ay talagang pangangailangan, sure na hindi hindi ang Panginoon. Ibibigay talaga ito sa iyo. Wala pong mintis yan. Pangalawa, bakit nakatanggap yung humihingi, mga kapatid? Kasi, at ba't siya binigyan? Kasi, nakita nung hinihingian na kahit hating gabi, talagang emergency ang kanyang pangangailangan. May nagugutom May nagugutom Kasi hindi man mangi-istorbo yung lalaki sa kanyang kaibigan na kapitbahay niya, na alam niya kung meron naman talagang tinapay, hindi siya pupunta doon hating gabi kung hindi emergency. Kung hindi talagang kailangan sa panahon na yon na kumain yung kanyang bisita. Kaya mga kapatid, tingnan nyo ibibigay talaga sa atin ng Panginoon yung ating hinihingi. Kapag nakikita ng Panginoon na yung pangangailangan na yan ay talagang emergency, hindi pwedeng ipagpabukas, talagang ibibigay sa iyo ng Panginoon sa takdang panahon. Abay, totoo po yan mga kapatid. Sa aking karanasan, lagi po yan nangyayari. Magsasawa man kayo, pero gusto kong muling laging itataas ang Panginoon, di ba? Ulitin ko po. Noong ako po'y ma-hospital noong 2007, noong ako'y ma-aksidente, 6 na buwan mula February hanggang July. Sa hospital pa lang, mga kapatid, sa hospital pa lang, ang amin pong kailangan gastusin ay 120,000 sa loob ng 6 na buwan na yan mula February hanggang July. At ulitin ko po, no work, no pay, wala akong trabaho, walang sweldo. Pero ipinakita ng Panginoon
na dahil sa panahon na yun, kailangan ko yung ganong halaga. Mga kapatid, ibinigay ng Panginoon. I-provide ng Panginoon. At talagang pinag-pray ko ng Panginoon, bahala ka na sa pangangailangan namin sa ngayon. At talagang pinapakita ng Panginoon, hindi talaga kailanman nagiging wala sa timing ang Panginoon. Laging nasa timing ang Panginoon. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan talaga yung kailangan mo at that moment. Nasubukan ko na yung Diyos ko, ewan ko sa Diyos nyo. Sa tingin ko naman, isa naman yung Diyos natin, di po ba mga kapatid? Again, wala akong alam kung kanino kukunin. Pero ang Diyos, alam kung kanino niya kukunin ang mga bagay na ipoprovide niya sa atin. Ibibigay niya yon, lalong-lalo na. Again, kung nakikita ng Diyos na talagang kailangan mo ang bagay na yon on that moment. Kaya nga, mga kapatid, kaya nga, sabi ko nga, nagbibiro po ako, pero totoo. Alam niyo po, nakita ng Panginoon yung pangangailangan ko noon, na kailangan ko ng 120,000 sa panahon na yon. Pero after that, hindi na huli ako nakatanggap at di na ako nakahawak ng 120,000. Hindi na ako nakatanggap uli ng 120,000. Naisip ko, bakit nga naman ako maghahangad ng 120,000? Hindi ko naman talaga kailangan sa kasalukuyan. Kaya naman binigay ng Panginoon yung pangangailangan ko na yon, nung panahon na yon. Kasi nakita niya na talagang kailangan ko on that very moment, mga kapatid. At uulitin ko, itaas ulit natin ang pangalan ng Panginoon. Di po ba? Nung ma-hospital yung aking bunso, nakita niyo po, 3 days lang, 130,000 ang pangangailangan na tustusan. At sa tulong at biyaya ng Panginoon, ayan na naman talagang buhay talagang aking Panginoon. At buhay din naman ang inyong Diyos. Iisi yung ating Diyos, di ba? Sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Wala akong paghuhugutan. Sakto, pandemya. May pagka-tricycle, hindi magawa. Tapos yung pinagkakakitaan ng kahit konti, wala mang pumapasok. Mula March hanggang ng mga panahon na yon. Kaya talagang, kung ako lang, blanco talaga. Pero sabi ko, Panginoon, bahala ka na. Alam mo yung pangangailangan ko sa panahong ito. And again, within that 3 days, ibinigay ng Panginoon yung kailangan kong 130,000 na imposible sa aking kakayanan na aking ma-provide sa anak ko huhugot. Pero ang aking Panginoon, dahil alam niya na sa oras na yan, kailangan mo at hiniling ko talaga, Panginoon, ang gastusin, sagutin mo, wala akong pagkukunan. At ang aking Diyos ay ibinigay yung aking pangangailangan doon sa panahon na emergency ko talagang kailangan. Binigay ng aking Panginoon, mga kapatid, ang aking pangangailangan. Bakit? Una, hiniling ko ng specific. Okay? Pangalawa, alam ko at pinanghawakan ko. Alam ko at pinanghawakan ko. At alam ko rin na kahit alam na ng Diyos yung pangangailangan ko, mas alam niya yung pangangailangan ko kaysa sa akin. Pero ganun pa man, kahit alam ko na alam ng Diyos yung pangangailangan ko, iniluhod ko, mga kapatid. Iniluhod ko at specificong specificong hiniling sa Kanya na huwag niya akong pababayaan. I-provide niya yung aking pangangailangan. Kaya tama po, kapag ang inyong hinihiling sa Panginoon, specific na pangangailangan mo sa araw na yan, ibibigay. Mga kapatid, pag hiniling mo sa Panginoon, ang specific na bagay na talagang kailangan mo sa panahon na yon. Pero ulitin ko po, huwag nating pangungunahan ng Panginoon. Again, mas alam ng Panginoon yung bagay na makakabuti sa iyo kaysa sa iniisip mong makakabuti sa iyo, pero alam ng Diyos na hindi pala makakabuti sa iyo. Huwag nating pangungunahan ang Kanyang kalooban. Basta huwag tayong mawala ng tiwala. Sabi nga, humingi, at sino mang humihiling ay tatanggap. At ang sabi dito, in fact, many of His parables are about asking. Tama ho? Halos karamihan ng kanyang parabola ay patungkol sa paghingi o paghiling. Ano pa? Okay? About asking, persistent, bold. Tama, nakita yung, basahin nyo nga yung yung Luke 11, 5-9, talagang yung pagpupursige. Di ba? O itong itong humihingi ng 3 tinapay sa kanyang kapitbahay. Hindi talaga tumigil. Kumbaga sa umpisa parang ini-snub siya hindi talagang parang ini-snub siya pero lalo namang kumbaga nagpumiglas. Lalo namang nagsisigaw. Pahiramin mo muna ako. Bigyan mo muna ako ng bigyan mo muna akong 3 tinapay.
Mga kapatid, tingnan nyo yung ano. Bakit tatlo ang hiningi? Bakit hindi buong bakery ang hiningi? Bakit tatlo? Kasi yun ang pangangailangan eh. O, kaya tingnan nyo yung lesson ha. Bakit tatlong hiningi? Kasi yun ang pangangailangan. O, tatlong tinapay talagang mabubusog ka na. Hindi sinabing, meron ka ba diyang adobo o may kalderetang tupa at dumating? Hindi ho, hindi na humiling ng mga extravagant na ano, na putahe. Simple ang hiningi. Tinapay. Bakit? Yun ang kailangan. Bakit tatlo? Kasi yun, sapat na. Maibsan ang gutom. Hindi naman lamon ang gagawin, mga kapatid. Oh. Mabusog lang yung gutom. Oh. Ayan ang sabi. Dahil sa yun ang kailangan at kailangan, binigay, mga kapatid. Nakita niyo yung lesson sa parable. Binigay. Kaya tama po yun. So, most ng mga parables, karamihan ng mga parables ng ating Paiso Kristo ay may kinalaman sa paghiling o paghingi. Yung pagiging pagiging makulit and bold. Kung hindi ba naman matapang hating gabi, sasabihin natin kapal na mukha. Yung mga kapatid, hating gabi. Kaya mga kapatid, wag tayong matakot. Wag tayong mahiya. Talagang iluluhod, ilalapit, hihilingin natin sa ating Panginoon alin ang ating pangangailangan. Mga kapatid, eto. At sabi dito, bukod sa dapat makulit ka, matapang ka, dapat specific naman. Yun, huwag kalilimutan yung specific. Nahihingin mo talaga kung ano ang iyong pangangailangan. So nakita natin. Tingnan nyo, obvious, ulitin natin. Balik natin dito sa pinag-aaralan natin, yung background ng ating key text ngayon, Mark 10:51. Di ba? Specific. Alam na ng Panginoon eh. Sisigaw, bulag eh. Bulag. Pero tinanong pa. At kinailangan sumagot. Kailangan sumagot, sino? Bartimeo. Anong gusto mo mangyari? Obvious naman. Bulag. Di gusto makakita. Di ba mga kapatid? Pero tinanong, anong gusto mo mangyari? At nung sumagot yung bulag, specific yung sagot niya. Natural. Gusto ko makakita. Ang sabi ng Panginoon, mayo ka. Pinagaling ka. Nang dahil sa iyong pananampalataya. Ito natin. Mga kapatid, susunod, humiling tayo ng specific. Huwag bara-bara. Huwag generic. Hingin natin yung talagang desire ng ating puso. At uulitin ko, desire ng iyong puso, na hari nawa, yan din ang desire ng Panginoon at nakikita niya na yan ang makakabuti para sa iyo. Kinakailangan magtugma, mga kapatid. Kinakailangan magtugma ang desire mo at ang alam ng Panginoon na mas makakabuti sa iyo. Okay. So, sa pagpapatuloy, ang sabi dito, just as many rebuked blind Bartimaeus and told him to be quiet, many will tell us that being specific in prayer is unspiritual or theologically misguided. Maaaring may mga ganun daw tayo marinig, no? Kapag yung ating ating mga kahilingan ay sobrang specific o talagang kumbaga inihiling mo, nakalista talagang isa-isa yan, ito po, Panginoon. Ay baka isipin, parang wala ka namang tiwala sa Diyos mo. Bakit? Hindi ba alam ng Diyos mo na alam mo naman na kailangan mo yung mga bagay na yan? Para ka namang kulang ng pananampalataya at tiwala sa Diyos mo. Hindi po totoo yun. Pag may mga nagsabi sa inyo ng ganyan, mga kapatid, hindi tayo ang misguided, sila ang misguided. Sila ang misguided at hindi totoong tayo ang may maling pangunawa, may kinalaman sa mga bagay na gusto ng Diyos, kundi sila. They are the ones who are misguided and theologically wrong, mga minamahal kong kapatid. Kaya, hindi masama. At mas maganda nga na specific ang ating mga hinihiling sa ating Panginoon. Okay? So, sabi ito, with Bartimaeus and with us, Jesus overrules their objection. Tama. Sabihin nila, wala tayo, kulang tayo ng pananampalataya kasi masyadong specific ang ating mga prayers. Nako, pag ang Panginoon ang sasagot, overruled, hindi tama ang inyong
ibinibintang sa aking mga anak na humihingi sa akin ng mga specific o mga detalyadong bagay na gusto nilang makamtan sa kanilang buhay. Ha? O, at ang sabi dito, mga kapatid, so Jesus insists on specific requests, even though He knows all our needs before we even ask. O, tama. Again, balikan nyo yung parable sa Luke chapter 11 verses 5 to 9. Ha? So, ang ini-insist ng ating Panginoon Kristo ay walang iba kundi ang tayo humiling ng mga specific na bagay, o bagamat alam na niya ang mga ito bago pa man bago pa man natin hilingin. Ha? Eh, bakit natin nasisiguro yon? Eh, sabi nga ng banal na kasulatan, di ba? Sa aklat ng mga awit, 139, na na ang Diyos bago pa tayo ipanganak, alam na kung kailan tayo papanganak. At pati kamatayan natin, alam na nga ng Diyos kung hanggang kailan lang aabot ang ating buhay. Eh kung yung bagay na yon, mga kapatid, di ba? Kung yung bagay na yon, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Eh, tayo, nabuhay na, hindi natin alam kung kailan tayo pinanganak, malibang sasabihin ng ating nanay at tatay kung anong birthday natin. Tama po ba, mga kapatid? Kaya lang natin alaman, sinabi ng nanay at tatay natin, kung kailan tayo pinanganak. Eh lalo naman, wag lang magbabalak, kasi wala naman siguro sa inyo rito, mga kapatid, di po ba? When it comes sa kamatayan, wala din sa atin sigurong nagpa-schedule na ng kanyang kamatayan, di po ba? Wala eh. Wag lang wag lang magtatangka ng masama. Pero, sa katotohanan, maging kamatayan natin, hindi nga natin, sarili na natin to mas tamang term na pinahiram sa atin yung buhay na ito, pero meron tayong kalayaang mag-isip. Okay? So, tayo nga, hindi nga natin alam kung kailan tayo specific na na mamamatay. At speaking of kamatayan, mga kapatid, sasamantalahin ko yung pagkakataon, alam nyo po, nakakabigla talaga, di ba? Nakakabigla ang buhay, no? Eh, nung wala pang 2 weeks, may nagtanong na estudyante sa isang kilalang mangangaral mula dito sa Pilipinas na nandun sa Brazil. O sige po, pangalanan natin kasi hindi naman po natin lalaitin. Si Mr. Eli Soriano o Eliseo Soriano, di ba? Hamakin mong kanyang kinastigo ng kanyang mga pananalitan nakaraan ng mga NPA, yung mga leaders, ng mga estudyante mahilig mag-rally, mga namumuno sa UP at PUP, yung kalakas-lakas ng kanyang kalakas-lakas ng kanyang pagsisisigaw pa doon. Diba, mga kapatid? Hinambalos niya talaga pati yung mga may pasimuno ng pagkakaroon ng NPA dito sa Pilipinas. And all of a sudden, ay eto, nakita po natin. Biglang mababalitaan natin, mabalitaan natin, hala, patay na. Patay na, di ba? Kaya ang buhay talaga, mga kapatid, Eh, sino mag-aakalang lahat na bigla? Kasi, di ba? Ang sigla-sigla eh. Halos sambalusin, hindi halos, talagang pinagsabihan niya talagang matitinding salita. Alam niyo naman sa mga nakakakilala kay Mr. Soriano, kung paano siya magsalita. Nakita natin, kasigla-sigla, At ngayon, nabigla rin tayo. Ayan, siguro isa si Sir Anily Pitalcorin Manipul. Ayan, sila Tatay Ben Bermejo. Baka isa sa mga nabigla sa pangyayari, kababayan niya nila Tatay, Kapampangan. Di po ba tayo? So, nakikiramay po tayo, mga kapatid. Ang totoo, mga kapatid, nung mabalitaan ko, shock po ako. At nangibabaw po yung lungkot. Kasi, kaibayo natin siya sa pangangatwiran, kalaban natin sa paniniwala, pero hindi naman natin siya kalaban bilang persona. At never akong napuot sa kanya. Natatawa lang ako sa kanyang mga katwiran, and for sure, vice versa, ganun din naman siya sa ating mga paniniwala, pero doon sa pagkatao niya, wala po akong galit kahit konti. So talagang nagulat ako, at sa totoo lang po, nalungkot ako. Kaya nakikiramay po tayo sa kanila, nakikiramay po tayo sa buong pamunuan at mga kapatiran ng members, Church of God, International. Mas kilala sila dito sa atin ng dating daan. Nakikiramay po tayo. So ganun, ba't ko po nabanggit ito? Alam ng Diyos kung kailan tayo, alam ng Diyos kung kailan tayo ipapanganak, hindi pa man tayo pinaglilihi. Alam din ng Diyos kung hanggang kailan lang ang ating buhay, o hanggang kailan lang tayo tatagal.
Eh, how much more yung ating pangangailangan? Ahead of time, alam na ito ng Panginoon. Ahead of time, alam na ito ng Panginoon. Pero, bakit kinakailangan nating Bakit kinakailangan nating hilingin? Una, ibalik natin yung ating isip doon sa ating pinakamahalagang punto kanina na sinasabi. Kasi kung hihiling ka, hihiling ka sa Panginoon ng generic at hindi mo na lalo hihilingin dahil iisipin mo, alam na ng Panginoon. Alam na ng Panginoon. Yung mga pangangailangan ko, bahala ka ng Panginoon. Ay para ka daw naghahangad ka ng isang tagapagligtas at magbibigay ng pangangailangan mo na hindi ka nagbabother o hindi mo pinapahalagahan. Alin po? Ang pakikipag-ugnayan o relasyon mo sa Kanya. Again, walang masama. Mag-ask tayo ng mga specific na bagay. Do alam natin na bago pa man natin hilingin, alam na niya. At ang sabi dito, bakit? Perhaps He insists so well. Okay? Perhaps He insists so well, recognize His answer when it comes a gift. Okay? Specifically from Him and specifically for us. Ayun daw po, tama. Bakit mahalaga yung specific na panalangin? Bakit? Una, pag ito'y hiniling mo ng specific at tinugon ng Panginoon, then, hindi ka magdududa na talagang ang natanggap ko ay mula sa Panginoon at talagang para sa akin. Di ba? Yun ang kagandahan Yun ang kagandahan ng specific yung ating prayer. Unlike yung generic. Kasi pag generic, pag tumanggap ka, pare-parehas lang naman kami siguro binigyan ng Panginoon ng ganito. Di parang sabi ng how lang ang iyong relasyon sa Panginoon. Unlike dito sa bagay na to, na talagang humiling ka ng specific, binigay sa iyo ng Panginoon, tinugon, talagang mararamdaman mo na talagang, wow, talagang mahal ako ng Panginoon. Talagang pinapahalagahan ako ng Panginoon. So kumbaga mas lalalim ang iyong personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kasi specific mong hiniling, kanino? Sa Panginoon. So, malalaman mo na talagang ito'y mula sa Panginoon at para sa iyo. Sa madaling salita, alam niyo po yung nakakatanggap ng regalo, di ba? Actually, para sa akin, hindi lang talaga yung regalo yung mahalaga, kundi pati kung sino ang nagbigay ng regalo. Tama ba, mga kapatid? Tama ba? Okay? Mahalaga hindi lang yung regalo, kundi kung sino ang nagbigay nito. The more na nakikita mo na may binibigay sa iyo ang Panginoon, at ito'y pinanalangin mo sa Kanya ng specific, lalo mong mararamdaman na talagang special ka. Talagang natatangi ka sa Panginoon. At lalo rin, vice versa, ang magiging benepisyo naman nito sa iyo spiritual, kung hindi tayo ingrato, kasi may mga ganun din di ba? Mga ingrato. May mga ingrato. Lala nyo rin po, may 10 ketungin na lumapit sa ating Panginoong Kristo. Obviously, anong gusto nila? Gumaling sila sa kanilang ketong. Pinagaling sila ng ating Panginoon. Tumakbo yung 10. Yung 9 tuloy-tuloy. Mga kapatid, di ba? Nung sila'y pagalingin ng Panginoon, tumakbo palayo sa ating Panginoong Kristo yung 10. Pero, yung 9 nagtuloy-tuloy. Mabuti na lang may isa nakaalala, uy, balik ako. Magpasalamat ako sa ginawa sa akin ng Panginoon. Hamakin mo, may mga ganun rin kasi, di ba? May mga taong binibigay na ng Panginoon ng mga blessings sa kanilang pangangailangan. Pero, nagagawa pa rin maging ingrato. Nagagawa pa rin maging ingrato. So, sa pamamagitan po ng practice na ito, na tayo magiging specific sa ating mga kahilingan, alam mo, pag natanggap mo, na talagang ang Diyos
pinakinggan, pinahalagahan ang iyong kahilingan. At ikaw naman, kung hindi ka ingrato, ano ngay mararamdaman mo? Of course, magiging mapasalamating ka sa Panginoon. At the more na nagiging mapasalamating ka sa Panginoon, dahil tinutugon ng Panginoon ang mga specific mo o detalyado mong panalangin, ay the more naman, ang natural na ibubunga niyan, the more naman na nagkakaroon ka ng matibay, malapit na ugnayan sa Panginoon. Di po ba mga kapatid? Ganon yun para sa akin. Ewan ko lang kung anong nakikita niyong iba pang ibubunga niya, kundi talagang mas malapit na ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Okay? At sa malapit na pagtatapos, ang sabi dito, perhaps, sabi dito, it is so that when the answer comes, we will clearly see how His will differs from our own limited vision. Ayun, isa pa po yun sa ano ho. Isa po yun sa magandang magiging resulta kapag specific nating hinihiling ang ating mga kahilingan. Dahil pag dumating ang kanyang pag tinugon ito, ay makikita natin kung ano ang pagkakaiba ng kalooban ng Diyos sa ating buhay sa mga, kumbaga, gusto natin na hindi naman nakikita ng Diyos, excuse me po, na mas makakabuti sa atin. At again, gagamitin ko na lang po uli ang aking karanasan. Alam niyo po ba, mga kapatid? Kaya ako po, wag natin pangunahan ang Panginoon, kahit may mga specific tayong hinihiling. Alam niyo po ba, na nung ako po'y kabataan, lalong-lalo na po, nung ako'y nagseryoso sa buhay, nag-aral ng kolehiyo, wala po talaga akong ibang gusto sa kolehiyo, sa PUC noon, yung AUP natin ngayon. Merong may binibigay na pamilian, halimbawa, o pipilian ka, sasagutan mo. Ano ba ang first course na gusto mo? Priority mo. 1, 2, 3 yan. First 3. Ano nilagay ko? First, theology. Yun ang Second, theology. Third, theology. So, yung first 3 ko, iisang sagot ko. Gusto ko mag-theology, mag-aral ng theology, kasi someday gusto ko maging pastor. Someday gusto ko maging pastor. Yun talaga ang aking inisip. Gusto ko talaga maging pastor. Pero mga kapatid, sabi nga sa inyo, ang Diyos mas alam kung ano ang mas makakabuti sa atin. Basta matuto lang tayong matuto tayong tanggapin kung ano yung kanyang kalooban sa atin. At mga kapatid, obviously, ulitin ko po, noon wala akong kaduda-duda. Talagang gustong-gusto ko maging pastor. And obviously, mga kapatid, kahit hiniling ko sa Kanya, yung specific na bagay na yon, hindi yun ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi yun ang binigay sa akin ng Panginoon. Hindi ako naging pastor. So, itaas naman ang pangalan ng Panginoon. Ito naman po hindi self-proclaim at hindi claim. Hindi self-claim ito, na hindi man ako inilagay ng Panginoon doon sa gusto ko. Pero alam nyo ba mga kapatid, ulitin ko, madalas nyo nang naririnig sa akin to. Alam nyo, sa totoo lang, syempre, mahal na mahal ko yung mga pastor at grabing respeto ko sa hindi yan profession. Talagang ministry yan. Para sa akin, hindi yan profession, hindi yan yung sasabing talagang trabaho. Kundi talagang ito kung trabaho man, noble na noble po talaga ito. Kaya again, ulitin, huwag niyo pong ipagkamali sobrang laki. At pag may mga umaaway nga sa ating pastor, ako ang isa sa pangunahing talagang nagtatanggol may naririnig akong naninira sa ating mga pastor, talagang isa tayo sa pangunahing nagtatanggol. Pero you know what? Uulitin ko lang yung mga sinabi ko nakaraan. Ako'y sobrang nagpasalamat talaga na hindi ako naging pastor. Ngayon ko sabi ko, wow, Panginoon, talagang alam mo talaga ang mas makakabuti sa bawat isa. Bakit mo gusto ko maging pastor pero hindi ako naging pastor? Ginawa niya akong evangelist. Eto po, ginawa akong mangaral. You know what? Marami talaga nagsasabi, kahit mga kaibigan kong pastor, lalo na yung mga nakakabata sa akin. Nako, Brother Richard, Kuya Richard, sa totoo lang, mas naiinggit nga kami sa nagagawa nyo. Siya talagang sa totoo lang. Sabi ko, siguro kung naging pastor ako, baka mas matanda akong tingnan ngayon. Kasi alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, di ba? Mga pastor, normal talaga ito. Hindi lang personal mong problema ang dala-dala mo, kundi problema ng simbahan. Kasi given naman yan, talagang may mga problemang dinadala ang bawat iglesia, di po ba? So, may problema ka ng personal, may problema ka pa sa simbahan. Ako po, talagang maraming mga pastor kahit bata, parang madaling tumatanda ang hitsura.
I love you mga pastor. Alam niyo po 'yun, mahal ko kayo ha. Pero sa totoo lang, tama rin naman talagang ang sinasabi niyo na talagang iba yung gawain ng pastor sa evangelist. And for me mga kapatid, ang totoo lang, sabi ko nga, nako, alam talaga ng Panginoon na hindi bagay yung aking personality sa pagiging pastor. Kaya dito ako nilagay. And again, to think ng aking desire, wala akong ibang desire nung kabataan ko kundi maging pastor. Pero hindi ako dinala ng Panginoon doon. And now I realize na talagang mas epektibo akong gagamitin ng Panginoon sa larangang kanyang ipinapaubaya sa akin ngayon, nagampanan. Dahil dito niya nakita na mas dito ka pakikinabangan, Richard. Dito ka. Mga kapatid. Dito ka. Okay? Kaya mga kapatid, ngayon sa totoo lang, masaya ako. Hindi ako nagsisisi ngayon na hindi ako pastor. Ang totoo, sobra kong na-appreciate. Sobra kong na-appreciate na hindi ako naging pastor. Hindi dahil sa ayaw kong magpastor ha. Ulitin ko, yun nga ang gusto ko. Kaya lang, mas alam ng Panginoon. Kung tayo'y pagpapaubaya ha. Kung tayo'y susunod talaga sa kanyang kalooban. Ay, sabi ni Sister Yan sa Gisyo DC Cruz, tama po Brother Richard, kahit dito sa Canada, hindi po nagtatagal ang mga pastor namin sa church. O, kita nyo? Ayan ako, mga kapatid. Ayan, may kakampi na ako. Pero kahit hindi dyan sa Canada, sis, alam naman natin, kahit dito sa Pilipinas, di ba? Okay, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. O, kaya ayan, ha? Malapit nating pagtatapos. Okay. Ang sabi po dito sa atin, perhaps, it is so, we will remember having voiced our request to give thanks when it is granted. O, tama. Pag specific yung ating prayer, talagang yes, talagang purihin ng Panginoon. Hindi yung, bahala pare-parehas lang naman kaming pinagkalooban siguro ng Panginoon ng ganito. So, mas magiging less ang ating pagiging appreciative. Ha? Hindi katulad ng talagang specific yung prayer mo. Biglang talaga. Panginoon, ipasa mo po ako sa board exam. Pasa mo po ako sa board exam. At wag lang pong ipasa sa board exam. Pwede ho bang kasama ako sa top 10? Nako, mga kapatid. O, di ba? Pag tinawag, nako, talagang, yes, Lord, talagang, di ba? Yung mga example lang po yun, ha? O, yes, Lord, talagang specific na hiniling mo, binigay ng Panginoon, mas ma-appreciate mo. Bakit? Ito talaga hiniling ko sa Panginoon. Ito talaga hiniling ko sa Panginoon at ipinagkaloob niya. So, kung hindi ka ingrato, kung hindi ka walang utang na loob, talagang, hindi ka lang magpupuri, kundi ang magiging resulta nito ay lalo kang mapapalapit sa Panginoon. Tama po ba? Kasi alam mo na talagang pinapakinggan ka ng Panginoon sa iyo. Specific, detalyadong kahilingan. Okay? Eto na. Perhaps the asking and receiving witness to the world in a way that the presumption of providence would not. Tama. Pag specific ang iyong ang iyong kahilingan, mawi-witness, makapagbibigay ka pa ng ng patotoo na talagang ang aking Diyos ay talagang kahit kailan hindi pumapalya, hindi pumapalpak sa mga bagay na nakikita niyang ikabubuti natin. Ibibigay at ibibigay. Mga kapatid, bago tayo magtapos, ito lang po. Ano bang tawag sa atin ng Panginoon? Kung itutuloy niyo ang parable sa Luke chapter 12, tinawag pa nga tayo, at sa chapter 11 din rather, tinawag pa nga tayo ng Diyos na isang masamang magulang. Mga kapatid, isang masamang magulang. Pero ang tanong niya, pag ang inyo bang anak ay humingi ng ganito, bibigyan niyo ba ng ganito? O sige, para maging specific bago po tayo lubusang magtapos sa umagang ito o sa mga panahong ito. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, sa mga kausap niya, mga alagad at mga nakikinig sa kanya. Ito po ang ating papakinggan. Ang sabi dito, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng Bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda?
Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Oh, sabi dito sa verse 13, makinig maigi. Kayo ngang masasama. Oh, take note mga kapatid tayong mga magulang, hindi natin gagawin sa anak natin yun. Humihingi ng tina o isda, bibigyan mo ng ahas. Diba? O kaya, simple na lang. Yung mga anak nyo, halimbawa, mama, papa, pahinging baon, papasok na ako. Bago mo ba ibigay, o sige anak, eto baon, pero sampal muna. May ganon? Wala! Diba? Alam nating, kailangan ng ating anak, talagang masaya natin binibigay. Oh. At pag kayo hininga ng itlog, bibigyan nyo ng alakdan? Hindi. Talagang pahinging itlog, tatay, bibigay natin. Oh. Bunso ko ngayon, dito sa Bible, papa, pahinging pang merienda. Anong bibilin mo? Bibili ako ng mami, kung anong, bigay naman, ng masaya. Masaya. Kung tayo kung tayo ngang masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit. Oh, mga kapatid, tingnan nyo, kung tayo nga, magulang, pero masama, ay ibinibigay yung alam nating mabuti para sa ating lalo pa ang ama na talagang mabuti, matuwid, banal. Mga kapatid, sabi nga, mabuti, banal, matuwid ang ating Panginoon kumpara sa ating masasama. Kung tayo marunong magbigay ng mabuting bagay sa ating mga anak, ang Diyos pa, na di hamak na Diyos ng kabutihan. Mga kapatid. Kaya ayan po. We wonder sometimes why God has not met a certain need. Kaminsan, bakit kaya hindi binibigay sa atin ng Panginoon? Maaaring sabi dito, our first step, often neglected, is to be specific. Ayun. Malamang, barabarang iyong kahilingan. Hindi mo ginagawang specific. Okay? And we must ask. Ayun. First step, we must be specific. At napakahalaga, specific nga, hindi ka naman hihiling, hindi ka talaga tatanggap. Malamang sa malamang. At mayroon mga kaibigan at mga kapatid, ayan ho, ang sarap purihin ng Panginoon sa ating mga pinag-aaralan. Iisang talata. What do you want me to do for you? Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Again, kung ito'y nangyari, kanino? Kay Bartimeo, na talagang nagsisisigaw at hindi siya tumigil hanggat hindi pinakinggan ng Panginoon ang kanyang kagustuhan. Ano yung specific na kagustuhan ni Bartimeo? Ay ang pagalingin at muli siyang makakita. Siguro dating nakakakita kasi ang sabi niya, na muli akong makakita. I assume na dati siyang nakakakita bago nabulag. Kaya talagang trahedya sa buhay ni Bartimeo yung pagiging bulag. Dahil dati na siyang nakakakita. Unlike sa doon talagang pinanganak ng bulag. At nakita natin. Ulitin natin. Alam na ng Panginoon, obvious yung kanyang pangangailangan. Pero bakit pa niya tinanong kung ano ang kailangan ni Bartimeo? Ginawa niya yon para siya at maging tayo ay hindi lang magnais ng isang tagapagligtas at tagapagbigay ng ating pangangailangan na kahit wala tayong malapit na ugnayan sa Kanya. Ginagawa niya ito. Ginagawa niya ito para sa kabutihan natin. Kaya mga kapatid, sa susunod na tayo humiling sa Panginoon, specific tayo, at ulitin ko lang po, hilingin natin, yung talagang kalooban niya. Huwag sasamaan loob. Kung ang pinagpipray mo, hindi nangyayari kasi baka iniisip mo, ito ang kailangan mo, pero hindi yon ang nakikita ng Panginoon na ikabubuti mo. Katulad ko nga po, gustong-gusto ko maging pastor noon, pero hindi ginawa ng Panginoon. And now I realize, as time goes by, ngayon ko napagtanto na talagang ang Panginoon ay mas higit na nakakaalam kung ano yung mga bagay na mas higit na ikabubuti natin. Kaya, laging panghuli sa ating panalangin, Thy will be done. Ito po ang gusto ko, Panginoon. Ito ang specific na aking kahilingan. Pero, mangyari po
ang iyong kalooban. Kaya mga kapatid, matuto tayo sa ating Jesucristo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay dito sa mundong ito. Meron siyang gusto. Ama, ito gusto ko na malayo ang sarong ito sa akin. Pero wag ang akin ang mangyari, kundi ang iyong kalooban. Ayan, maraming salamat po mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At ang ating quotation for the day ay galing kay Charles Spurgeon, na isa rin kilalang mga ngaral, okay, ng mga nakalipas na panahon. At ang sabi dito, whether we like it or not, asking is the rule of the kingdom. Sa ayaw at sa gusto daw po natin, ang paghingi ay ay batas. Isa sa mga batas po yan ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya nasabi, ang sino mang humihingi ay tatanggap. Ang sino mang naghahanap ay makakasumpong. At ang sino mang kakatok ay pagbubuksan. Ayan, maraming salamat po. I hope and pray mga kapatid ko kay Kristo na tayo po ay nakaramdam ng blessing sa ating ginawang sama-samang pag-aaral ng ating devotional topic sa umagang ito. At mga kapatid, muli po akong hihiling uli ng pangunawa na ngayon, bagamat ang ating pag-uusap ay about a specific prayer, ay pasensya na po kung hindi ko muna mabasa ang inyong mga kahilingan. Babawi po tayo sa mga susunod na panahon. Sa ngayon, tayo po'y manalangin. Kabanal-banalan po naming Diyos, ako po'y nagpapasalamat sa pinagkaloob na pagkakataon at panahon na kayo mapaglingkuran. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na nakikisama sa aming devotional worship. At naway patuloy kaming napagpala. Ang aking mga kapatiran, may mga karamdaman inyo pong pagalingin. Sa pangangailangan inyo pong sapatan. Patawarin kami saan man kami nagkulang tagkasala. Gamitin kaming liwanag at asinan sa libutang ito para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa pagdinig sa dalangin. Niling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Jesucristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan mga kapatid, sandali lang po. Sandali lang. Okay, thank you so much. Minsan, disadvantage yung nagpapaka-religious tayo sa health protocol, no? Sabi nga, pagising sa umaga, uminom ng 2 baso, at least 2 basong maligamgam. Ayun pong ating ginawa. Kaya ayan, hindi umabot sa talagang pinipigilan, pero mas mapapasama tayo. Thank you so much po sa pangunawa. Nature call yung nangyari. At muli po akong hihiling sa inyo na sana po ay patuloy niyong suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng Facebook page Paglapit kay Kristo, sa pamamagitan po ng inyong pag-follow. Kung di pa po kayo nakaka-follow, ay i-follow niyo po, i-like, at kung hindi naman po kalabisan, paki-share naman po kung hindi po kalabisan. Again, follow, like, and share ang ating Facebook page Paglapit kay Kristo. At sa mga nunood naman po sa YouTube, ay paki-subscribe naman po. Hindi po kayo marunong mag-subscribe katulad ko, patulong po kayo sa marunong, paki-subscribe, at kung maaari po paki-pindot nyo yung parang kampana doon, o hindi parang kampana o yung bell, para po sa tuwing meron tayong broadcast ay tayo po ay makaka-update sa ating mga ginagawang pag-aaral. Ayan muli mga kapatid, maraming salamat sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos at ng persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong abang kapatid sa Panginoong Jesucristo, Brother Richard Thompson, na laging nagsasabi na kung masusunod ang aking panukala ayon sa kalooban ng Panginoon, gusto ko po na hanggang sa huling hininga ng aking buhay ay malugod ko pong gugugulin, masaya ko pong gagawin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito.
Seventh-day Adventist Church at tayo pinaniniwala na ito ang iglesia ng Panginoon o nalabing iglesia ng Panginoon sa huling kapanahunan. Kaya nawa, magkaisa po tayo ng ating panukala para sa Panginoon na maging sa hirap o ginhawa, maging sa karamdaman o kalusugan, maging sa buhay hanggang kamatayan. Tayo po ay maglilingkod, magtatapat, mananatili, at palaging magtitiwala sa ating Panginoon. Ayan mga kapatid, maraming salamat po. At hindi po tayo mag-iwalay na hindi ko nasasabi ito. Lagi pong tatandaan na mahal ko kayo. Pero mas higit po ninyo, kasama na rin po ako, tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Mga kapatid, muli maraming salamat. Kung lulubin ng Panginoon, walang 12 oras ngayon, mula ngayon, ay tayo muli magkikita-kita sa ating programa para po sa ating Sabbath School lesson. Panibagong linggo na naman ang ating pag-aaral. Pansamantala, saan man dako po kayo ng mundo, muli maraming salamat. Keep safe po kayo at naway patuloy niyong maranasan ang pagpapala, pag-iingat, at higit sa lahat, ang pagmamahal ng ating Panginoon. Bye-bye for now, mga kapatid! Love you! God bless!